Pagkatapos ng kanyang meeting sa Brunei, sa Singapore naman, didiretso si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update, magbabalita mula sa Singapore, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang schedule dyan ng Pangulo? Sa real reaffirmation o patuloy na pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Singapore, yan daw ang target na mapag-usapan sa magiging bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kina Singapore President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong. Makikipagpulong si Marcos sa Pangulo at sa Prime Minister kasabay ng 3 araw na working visit na rito sa Singapore na magsisimula bukas ng hapon. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, tiniyak naman ng bagong Prime Minister na walang masyadong magbabago sa foreign policy ng Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Halos parehas lang din daw yung gabinete sa ilalim ni Prime Minister Wong. May mga niluluto rin na agreements ang Singapore at Pilipinas sa iba't ibang sektor gaya ng health at carbon credit o yung pagpopromote ng sustainable project na makatutulong sa job creation, energy security at reduction ng environmental pollution. Nabanggit din ni Ambassador Macaraig yung magiging pagdalo ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue dito sa Biyernes. Karaniwan daw na global at regional issues yung dinidiscuss dito. Ano man yung maging laman ng pahayag ng Pangulo, magiging mahalagang defense and foreign policy statement daw yan mula sa bansa. Hindi rin anya basta-basta na maimbita kasi yung isang leader ng bansa na maging keynote speaker sa ganitong uri ng forum. Samantala, Cheryl, sa kabila naman ng tumataas na kaso ng COVID cases dito sa Singapore, wala pa rin daw dapat ikabahala yung mga Pinoy dito. Sa ngayon, wala daw Pinoy na nauulat na tinatamaan ng COVID. Hindi rin daw tumataas yung hospitalization rate. Hindi rin mandatory yung testing dito at optional yung pagsusuot ng face mask. Ang requirement lang ng Singapore government, up-to-date dapat yung kanilang mga bakuna. Kaya ligtas din daw yung magiging pagtungo ni Pangulong Marcos dito. Sa ngayon, Cheryl, nasa 200,000 na yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa Singapore. Halos 60% dito yung professionals gaya ng IT, engineer, architects at nurses, habang nasa 40% yung household workers. Tiniyak naman ng Philippine Embassy na maganda yung kalagayan ng mga foreign workers dito at maraming mga bagong batas na nangangalaga sa kanilang kapakanan. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza.